Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 10, 2024. Umiiral pa rin sa parte ng extreme northern Luzon hanggang dito nga po sa may northern Luzon yung northeasterly surface wind flow at yung localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila. Wala naman tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, may mga posibleng low pressure area po tayong imo-monitor at posibleng makaapekto nga po sa ating bansa, lalong-lalo na sa parte ng Visayas na posibleng magdulot nga po ng pag-ulan. Dito po naman sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 11 ng umaga, mataas ang posibilidad na magkaroon ng pag-ulan sa parte ng western section ng Luzon, kasama rin po dyan ang Metro Manila. Meron din po mga tsansa ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte ng Bicol Region, Marinduque, dito nga po sa eastern section ng Mindoro Provinces, Visayas at northern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin tataas po ang tsansa ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan ng halos malaking bahagi ng ating bansa sa Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, Visayas, Mindanao at kasama rin po ang northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, magiging maayos na po ang lagay ng panahon, makulimlim na kaulapan sa parte ng Luzon at magiging maayos naman na magiging maganda naman yung lagay ng panahon sa parte ng Bicol Region at Visayas. Pagdating naman na alas 11 ng gabi mamaya, patuloy po magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Meron tayong mga tsansa ng pag-ulan sa madaling araw pero mahihina at katamtaman lamang po. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay October 11, asahan nga po natin yung northeasterly surface wind flow pa rin po yung makakaapekto sa ating bansa at posible nga po na magkaroon ng low pressure area dito nga po sa eastern section ng Catanduanes. Pero pagdating naman po ng October 12, ganun pa rin po yung ating magiging lagay ng panahon. Ito nga pong low pressure area na to ay mababa pa rin ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at mataas naman ang posibilidad na malusaw na rin po yan kagad. By October 13 hanggang 14, asahan po natin na magiging maayos at maganda pa rin po ang lagay ng ating panahon. Wala naman tayong inaasahan na bang posibleng bagyo o sama ng panahon na ating i-monitor. Pagdating naman po ng October 15 hanggang 16, dito nga po magkakaroon nga ng possible low pressure area at ito nga po yung posibleng dumaan dito nga po sa parte ng Visayas. Kaya iba yung pag-iingat at paghanda sa ating mga kababayan dahil posible nga po tayo makaranas dito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By October 17, ito nga po ay nasa eastern section ng Surigao. Pagdating naman po ng October 18, nasa eastern section na po yan ng Visayas. Pagdating naman po ng October 19, dito nga po yan sa may parte ng Visayas ay magpapaulan nga po yan kasama po rito sa may Palawan at ilang bahagi ng Mindanao at ng Bicol Region. Sa ngayon nga po, mababa pa naman ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo ayon po sa ating advanced weather forecast. Pero patuloy po nating i-monitor yan kung ito nga po ba ay magbabago pa yung kanyang posibleng senaryo. Pero again inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.